Kamusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula naman kayo sa iyong araw. So meron ditong pamagat na Marcoleta at Amy. Hindi nila ito inaasahang gagawin pa rin ni PBBM kahit na. So yan yung panonoorin natin yun, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So bago natin simulan, sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Pilipinoises. So mga kanoises, di na natin ito patatagalan pa. Simulan na natin. Again, nababagat ng video ito, Marcoleta at Amy, hindi nila ito inaasahang gagawin pa rin ni PBBM kahit na. So sa iyong araw, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. So maganda to par kasi parang I think pinagsabay or parehong nabutata si Amy at saka si Marcoleta dito So start. Batid ko na Batid na ko na. nagdadrag siya. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay halos 1 trilyon piso. Meanwhile, In behalf of the people of Albay, gusto ko pasalamatan si Pangulo na talagang kahit hindi naman tayo grabe, pero tinignan niya talaga. Tinutuo niya talaga na bisitahin yung Albay, lalo na ang TV, which was signal number 4 during the typhoon. And malaking bagay dahil na-discuss natin yung mga iba-iba, lalo na yung power, yung damage to agriculture, yung eskwelahan natin, saka of course yung ating housing. Nabigyan tayo ng 150. Minsan tinitiis lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw ng mga nakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo na natin. Sino ang tunay na adik? Habang sinisira ni Amy at Marcoleta ng PBBM sa INC rally, si Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng di matatawarang pagmamahal sa Negros at opisyal sa Negros nagpasalamat sa Pangulo. At bakit? So na din pala talaga sila parno. Nasalanta din pala talaga sila. Yung Negros. Kaya pala sobrang daming galit din kaya pitch looper that time. Yung pa VIP ba? Nakakaiyak ang content na ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Okay. Sino ang tunay na adik? Ang rally, ang paninira, pero ang isang hindi matatawarang gawa. Hindi ko alam kung napansin mo na, pero habang abala ang iba sa mundo, sa sigawan, intriga at patutsada, may isang tanong na hindi masasagot-sagot nang hindi sinong may hilig mag-ingay. Sino ba talaga ang adik? Adik sa kapangyarihan? Adik sa pansariling interes? O adik sa mismong responsibilidad niya? Pero teka, bago ka sumagot, may kailangan maintindihan ka muna. What is that? Habang may naninira, may gumagawa. Sa gitna ng rally kung saan si Amy at Marcoleta ay abalang sinisiraan ang Pangulo. Scripted ang eksena, sigawan dito, panat doon. Pero may isang detalyeng hindi napansin ng karamihan. Habang may naninira, may isang naglalakad sa akin lang to, pero parang nagiging kulto sila sa rally nila na yun. putik, baha at sira-sirang tulay. Hindi sa entablado, hindi sa harap ng teleprompter, hindi para makakuha ng clap emoji, kundi para magpakita sa totoong buhay, sa tunay na kalamidad, sa mga taong ang tanging tanong lang ay, may tutulong ka ba sa amin? Habang may nag-iingay sa rally, si Pangulong Bongbong Marcos na sa Negros kaharap ang mga pamilyang biktima ng Bagyong Tino. Mukha siyang pagod pero hindi uuwi. Pero ito ang mas nakakagulat, hindi lang pala siya nagpunta, nakinig siya. Tuwing umaagos ang kwento, umaagos din ang puso ng mga opisyal. Gideon Panganiban, Mary Grace Inyon, mga pangalan na hindi mo naririnig sa politika pero ramdam mo ang bigat ng boses nila. Hindi ko inaakalang makikita ko si PBBM sa ganitong sitwasyon. Blessed po kami. Hindi sila trolls, hindi sila paid commentary, mga taong nasunugan, binaha. Pasimple lang pero pinapatamaan yung yung mga ewan ko nga sa kabila pare kasi yung mga tema nila, okay naman yung mga tema nila, 'di ba? Like peace rally, transparency rally, may pa-prayer rally pa. Pero bakit ang nasa loob ng mga rally na yon is puro wala pang atake, paninira? 'Di ba? Yung lately na lang na pala sila ng INC na huwag banggitin yung resign, pero yung paninira nandyan pa rin. 'Di ba? Ewan ko ba't sobrang atat na atat sila sa part na yan. At nawalan pero hindi iniwan. GPMGS National High School, 1,257 na estudyante, mga classroom lumubog sa baha, pero halatang lumubog din ang puso ng mga guro sa lungkot. Dito mo malalaman kung sino ang adik. Kasi may mga taong adik sa chismis, adik sa rally, adik sa papapretend ng negativity. Therefore may isang tao namang na adik tumulong ng camera. Hindi niya sinabi, pero ginawa niya.
Mula sa paaralan, naglakad pa siyang papuntang barangay poblasyon pero hindi pa doon natatapos. Tumigil siya sa La Castellana Elementary School para i-check ang 1,117 evacuees. Ininspeksyon niya ang bawat bahay na sira, bawat tulay na bumigay, bawat pamilyang nangangamba. At nung nakita niya ang bungahing steel bridge na tila dinapa ng bagyo, hindi na siya nagpa-preskon. Therefore, ang ginawa niya, diretsong situational briefing kasama ang DOE, DepEd, DOH, DA, DHSUD at DSWD. Lahat ng kailangan para may tunay na aksyon. At ang 95 million reasons. Habang may sumisigaw sa entablado, may kumukomento sa Bakit 95 million reasons? Sobrang specific na na. social media, may naglalaro ng drama. 95 milyong piso ang binitbit papuntang Negros. Hindi pangako na may footnote, hindi pag nanalo kami statement. Pero teka, huwag ka munang bibitaw. Nararamdaman mo ba? May kulang pa. Sino ba talaga ang adik? Kung adik ang tawag sa taong hindi makapagpantay manira, adik ang tawag sa taong hindi makalampas sa personal na galit, adik ang tawag sa lumalakad papuntang rally para Dito din kasi sila nilalaro talaga, no? Ang gusto kasi nila dalhin nila yung admin doon sa parang backpackan talaga, no? Pero mahirap naman kasi kapag nagda-dive in sila doon kasi wala talaga. 'Di ba? Like mag-uubusan lang sila ng lakas doon. Biruin nyo, magpang-abot sila sa gitna. Hindi, syempre silang dalawa ngayon yung mababatikos. Kung pinatulan ng admin yung mga Duterte na yan, malamang sa malamang, yung sa other side, di ba, like for example, kakamping, wala na, tagaktak yung dalawa. Di ba? So, ang ginagawa ng admin ngayon, okay, banat lang yun ang banat sa akin, mga DDS, pero ako dito, magtatrabaho na lang ako na magtatrabaho. Total, yung mga always naman nila sinasabi sa mga rally nila, yung mga pangintriga nila, yung mga paninira nila, parati naman ang nababanggit yun eh. 'Di ba? So siguro na pag ni BBM yan na parang okay, bahala kayo dyan. Basta ako magtatrabaho ko dito. Kasi kahit ano namang gawin ng Pangulo para may masasabi pa rin naman talaga yung DDS dyan, ano. Like for example, yung ganyan, kapag hindi magpakita yung Pangulo, hahanapin nila. Tapos kapag pumunta naman yung Pangulo, sasabihin nila, pakitang tao lang. 'Di ba? Sasabihin nila na hindi ka kailangan ng mga tao dyan, anak ng tokwa talaga. away. Therefore, ano naman ang tawag sa taong kahit pinabanatan, minamaliit, tinatarget sa stage, ay patuloy na nag-iikot, nag-iinspeksyon, at nag-aabot ng tulong sa mga taong hindi niya kaalyado sa politika. Nonchalant ang tawag dyan. Yung marami ng nang babato sa'yo pero wala ka pa rin pake. Gagawin mo pa rin yung gusto mo. I think nonchalant. Yeah, or correct me if I'm wrong. Siguro, at ikaw na mismo ang sumagot dito, mas masarap siguro maging addict sa paglilingkod kaysa Nako. addict sa paninira. Kung sino ang tahimik, siya ang may ginagawa. Hindi ito tungkol sa tulay, hindi ito tungkol sa partido, hindi tungkol sa rally. Ito ay kwento kung paano ang tunay na lider hindi sumisigaw pero kumikilos, kung paano ang tunay na malasakit hindi pinagmamalaki pero nararamdaman, at kung paano kahit may bumabatikos, may isang taong addict sa responsibilidad niya at hindi niya kayang talikuran ang mga Pilipino. Yun lang. Si God at purihin ang ating Panginoon Diyos. Do not use your freedom to indulge the flesh, but serve one another humbly in love. Galatians 5:13. Parang tatamaan yung dyan yung rally ng INC dyan Magdala ng laman, kundi maglingkod ka sa kapwa mo ng may pag-ibig. Therefore, kung may isang aral tayong mahuhugot sa kwento, hindi kung sino ang pinakamalakas sumigaw, hindi kung sino ang pinakasanay manira, kundi kung sino ang pinipiling gumawa ng mabuti para sa kapatid. Just do good for the sake of your brother at huwag mo silang siraan. Ito ang puso ni Kristo. Love, grace, mercy, justice. Hindi paninira, hindi... Wala din kasing wala din kasing makakapantay talaga sa love ni God sa neighbors, sa others, sa brothers, or sa whatsoever, Sobrang hirap kasi niyang ipatupad talaga, especially kapag kasi yan, situational. 'Di ba? Pero ang isa ako sa parang sure, parang na sure pa, 'di ba? Isa ako sa parang na itong ginagawa ngayon ni talaga ni PBBM is, alam niyo yung parang may pagtitimpi pa rin siya sa kapatid niya. Like kita niyo naman yan kahit nung election pa, hindi naman talaga siya binanatan ng todo ni PBBM, 'di ba? Yung si Manang Amy. Parang inaano niya lang na gaganyan lang. Hindi niya talaga siniseryoso. Kahit yung kapatid niya na yan is kung ano-ano na yung pinagsasabi. Na din kasi yan na-impluensya na, di ba, ng mga Duterte. Kaya naging ganyan na siguro yung mindset. So, yeah. Kudos pa rin sa
ano ni PBBM sa part na to, ano. Yeah. Galit, hindi ingay. Kaya naman kaibigan, kung napapagod ka na sa inyo ng mundo, lumapit ka sa ating Panginoon Jesus. Hindi ka Amen. natatanong kung anong kulay mo, kung anong nakaraan mo, o saan ka nanggaling. Tatakpan niya ito ng kanyang buong pag-ibig. At papalitan niya ang ating pusong sugatan ng puso niyang mapagpatawad. Isuko mo ang bigat sa kanya, ang galit, ang pagod, at ang sama ng loob. At ialay ito lamang sa ating Panginoon Jesus. Yun. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. So, yun lang naman. Nakala ko nandito yung ano eh. Gusto ko sanang magkomento talaga dun sa ano par. Yung INC rally ni ano, ni Aimee Marcoleta, ano. Sayang di ko nakita. Tsaka may isa din akong gustong panoorin yung ano, si Marcoleta, yung parang dinedefend niya yung sarili about dun sa Gutesa fake notary or whatsoever. Gusto ko talaga makita yun eh. Kasi parang I think uulan ng ano eh, pagka-hipokrito doon. So, sayang hindi ko mahanap yung video. So, hanapin ko yun. So, anyways, that's it. So, ang video to is mula kayo sa yung araw. So, supportahan nyo yan. Original view link in the description box below. Tapos, syempre, panoorin nyo rin yung mga videos niya no, sa yung araw. Ano. So, yeah. Kita nyo naman yun. Parang, yun na lang talaga yung ano, ginagawa ng Pangulo ngayon na, you know, lumilitaw na lang siya sa ano sa mga lugar talaga na needed siya kaysa naman sa ano pag-focusan niya itong mga paninira sa kanya no, na parang wala naman ng bago, paulit-ulit naman na lang. So yeah, I think goods yun, especially ngayon yung kapatid niya pa kasi sometimes kasi kung meron kang ano kinakagalitang tao na inatake mo ng inatake, sometimes kapag walang pakilang yung mga yan, nakakainis din ano. So I think parang dyan sila ano, dinadali ni PBBM ano, parang mabanas kayo dyan. Diba? Yung si Sandro naman, yung rebuttal niya kay Aimee parang ano lang naman yun. May halong respect pa nga yun eh. Pero parang sarcastic, di ba? Na parang hindi yan gawain ng tunay na kapatid, di ba? Parang inaano pa eh, parang pinaparealize pa. So, sayang gusto ko talaga makita yung ano eh, yung actingan niya no ni Senator Aimee kasi may mga nakikita akong clips par na masyadong ano eh, ginalingan yung pagka-OA eh. Nalam ko na. Mga ganyan eh. Pwede naman magsalita na maayos, di ba? Inaano masyado eh. So anyways, that's it. So kaya na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan din yan sa comment section. So again, ang video nung to is mula kay Sayong Haro. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, content nyo ng mga ganitong reaction video. Like, comment, share, subscribe. So, sa yung araw, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is, yeah.